Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng sermon na may titulong Makalangit na Growth Rings. Ang isang puno ay bumubuo ng isang growth ring bawat taon. Ipinapakita ng growth rings ng isang puno ang mga pagsubok na tiniis nito sa buong taon. Sa isang taon, ang puno ay nagdusa dahil sa tagtuyot. Sa isa pa, inatake ito ng mga peste at ng sakit. Sa isa pa, tinamaan ito ng kidlat. Ang mga karanasang ito ay nakatala sa growth rings nito. Napansin niyo na ba ang mga ganitong bakas sa mga puno? Naisip niyo na bang marahil ay nagdusa ng husto ang puno dahil sa tagtuyot? Karaniwan, hindi ito nagagawa ng karamihan. Isipin natin ang ating makalangit na growth rings. Ano ang maitatala sa growth rings ng mga anak ng Zion na naghahangad na makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang growth rings ng mga puno sa mga rehiyong may katamtamang klima ay mas malinaw. Sa mga tropikal na rehiyon na may kaunting pagbabago sa klima, malabo ang growth rings. Ang growth rings ng ilang puno ay talagang hindi makikita. Ang growth rings ay pinakamalinaw sa mga rehiyon na may malinaw na pagbabago sa panahon, tulad ng tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Mga taon ng tagtuyot, mga taon ng malakas na ulan, mga taon kung kailan sinalanta ng mga insekto ang puno, at mga taon kung kailan tinamaan ito ng kidlat. Ang lahat ng pangyayaring ito ay makikita sa growth rings. Pag bumalik tayo sa ating makalangit na tahanan, magkakaroon tayo ng growth rings na magpapakita kung paano tayo namuhay para sa Ebanghelyo. Malalaman ito agad ng Diyos at ng mga anghel. Paano? Sa pagtingin sa ating growth rings. Gaano sila naghirap para sa Ebanghelyo ni Kristo? Nakatala ito sa ating makalangit na growth rings. Nilikha ng Diyos ang growth rings sa mga puno na nagiging mga marka ng kanilang naranasang kirot at kalungkutan. Nagsasalita ang isang puno sa pamamagitan ng growth rings nito. Kung gayon, paano natin bubuuin ang ating makalangit na growth rings? Hindi ba't dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos nang may masidhing pagnanais na magligtas ng mga kaluluwa? Bakit kaya? Ito ay dahil may tatala rin ang gayong kaisipan. Hindi ba't nasusulat na sinisiyasat ng Diyos ang ating mga puso? Hindi tayo maaaring magsinungaling sa harapan ng Diyos. Sa pagsusuri sa growth rings, malalaman natin kung kailan nakaranas ang puno ng sunog, tagtuyot, o matinding lamig. Kahit na hindi direktang nagsasalita ang puno, mauunawaan natin ito sa pagtingin sa growth rings nito. Gayon din, hindi natin kailangang sabihin sa Diyos, Panginoon, namuhay ako sa ganitong paraan. Nalalaman ng Diyos ang lahat sa pagtingin sa ating makalangit na growth rings. Ang lahat ng bagay na ito, kung gaano tayo nanalangin, kung gaano tayo nakinig sa mga sermon, kung gaano natin pinag-aralan ang salita ng Diyos, at kung gaano tayo nangaral, ay nakatala sa ating growth rings. Kaya sinasabi ng Diyos, ang anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Kung maghahasik tayo ng sigasig, aanihin natin ang mga resulta ng ating sigasig. Nagbibigay ang Diyos ng mga pagpapala at gantimpala sa mga masigasig na gumagawa. Para sa mga masipag na gumagawa, ang kanilang kasipagan ay magdudulot ng mga resulta. Ang mga tamad ay haharap sa resulta ng kanilang katamaran.
Kung titingnan sa Biblia, isa sa mga pinaka-nakatatakot na bersikulo ang anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Sa tuwing naiisip ko ang mga salitang yon, nababalisa ako. Mayroon ba akong inihasik na mali ngayong araw? Sa araw na ito, dapat akong maghasik ng tama. Araw-araw, hinuhubog natin ang ating makalangit na growth rings. Kaya naman, hinihiling ko sa inyo na lumikha ng mapagbiyayang growth ring sa tahanan, sa simbahan, at sa mga unahang linya ng Ebanghelyo. Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala, upang gantihan ang bawat isa. Paano niya gagantimpalaan ang bawat tao? Ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mga gantimpala sa langit ay walang hanggan. Sa lupang ito, walang kampyon na may hawak sa gintong medalya magpakailanman. Makalipas ang ilang panahon, may ibang papalit sa kampyon. Kahit na may makapagtala ng magandang pandaigdigang record, malalagpasan ito ng iba kalaunan. Gayunman, sa kaharian ng langit, ang anumang matanggap natin ay walang hanggan. Kaya gagantihan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Paano niya ito nalalaman? Mga kapatid, may isang puno na 5,000 taong gulang sa Estados Unidos. Ang kagalakan, kalungkutan, at kirot na naranasan ng puno bawat taon ay nakatala sa 5,000 growth rings nito. Kung masusuri ng sino man ang growth rings ng mga puno, gaano pa kaya masusuri ng Diyos ang makalangit na growth rings? Kung gayon, hindi ba't mas mabuting lumikha ng growth rings na magniningning sa langit? Tingnan natin ang Galatians chapter 6 verse 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ano ang aanihin ng tao? Anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Totoo ito. Kung ang anumang bagay ay ginawa ng may bahid ng kasamaan, ang bunga nito ay magiging masama rin. Kung masama ang hinasik, walang mabuting tutubo kailanman. Kung magtatanim kayo ng balatong, balatong ang tutubo. Kung magtatanim kayo ng adzuki beans ang tutubo. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Mga kapatid, totoo ang mga salitang ito. Kahit sa inyong pangangaral, mag-iiba ang mga resulta batay sa inyong saloobin. Kahit na magkakamukha ang lahat ng growth rings, alam ng Diyos kung alin sa mga ito ang nabuo sa pamamagitan ng pagdurusa. Kahit na minsan lang tayong manalangin, ang panalangin may taimtim na puso, ay iba sa panalangin inalayan ng nakagawian lang. Kung hindi tayo mananalangin ng may pananampalataya, nag-iisip ng, dahil nananalangin ng lahat, kailangan ko ring manalangin, na itatala rin ang mga gayong panalangin sa ating growth rings. Ang ating ipinanalangin kaninang 9 a.m. at 3 p.m. ay naitala rin. Gayon din ang panalangin pagkagising at bago matulog. Kung gaano natin kaalab na hinahanap ang Diyos, at kung anong uri ng pananampalataya ang mayroon tayo sa paghahanap sa Kanya, ay nakatala sa ating growth rings. Kaya dapat nating iwaksi ang anumang mga di matuwid na pag-iisip at masuwayin na kaisipan. Gaya ng nasusulat sa Ecclesiastes chapter 12, sundin niyo ang mga utos ng Diyos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa gayon, paniningning ng Diyos ang ating mga pagpapala, na tulad ng mga bituin sa langit magpakailanman.
영원 무궁토록 빛나게 할 것이라고 했습니다. Magpatuloy tayo sa verse 8. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman, ay mula sa laman mag-aani ng, ano ang aanihin nila? Kasiraan. Ito ay dahil naghasik sila para sa kasiyahan ng kanilang laman. Kahit na ang isang aksyon ay mukhang bahagi ng ebanghelyo, kung sa panloob ay udyok ito ng sariling pagnanasa ng isang tao para sa kanyang sariling laman, mula sa laman ay mag-aani siya ng kasiraan. Ang ating Diyos ay ang Diyos ng katotohanan. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo manlulupaypay. Mga kapatid, kung wasto nating nauunawaan ang katotohanan ng buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos, at may tunay tayong pag-asa para sa langit, dapat tayong bumuo araw-araw ng growth rings ng pag-asa para sa langit. Sa paggawa ng gawain ng Ebanghelyo, dapat tayong maglingkod ng may tapat na puso at pag-aalab. Pag oras na para parangalan ng Diyos, hindi tayo dapat na basta lang umupo, dahil lang sa ito ay oras ng pagsamba. Sa halip, habang ginugunitan natin ang kanyang biyaya, kung paano niya nilikha ang langit, lupa, at lahat ng bagay para sa atin, nilikha ang magandang mundo na ito para sa mga makasalanan, upang makabalik tayo sa langit, at ibinigay ang kanyang sariling katawan, nagbubuhos ng kanyang dugo sa krus, dapat nating ialay ang ating pagsamba ng may higit na kabanalan. Kaya ayon sa Exodus chapter 20, paano natin dapat na ipangili ng araw ng Sabat? Hindi tayo dapat na pumunta sa simbahan ng may mababaw na pananampalataya, na dahil lang sa obligasyon o para magpuno ng upuan. Sa halip, dapat tayong maghandog ng pagsamba, ng may kabanalan at pasasalamat. Kahit ang kaisipan ng isang tao ay naitatala. Ito ang growth ring. Kung paanong nilikha ng Diyos ang growth ring sa kalikasan, ang lahat ng bagay tungkol sa atin ay nakaukit din sa ating espiritual na growth rings sa bawat sandali. Sa mga tropikal na rehiyon kung saan halos hindi nagbabago ang klima, ang mga puno ay madalas na hindi nagkakaroon ng malinaw na growth rings. Ito ay dahil walang mga paghihirap. Kaya ang inyong growth rings ay hindi dapat na magkaroon lang ng mga markang malabo at walang buhay tingnan. Habang masigasig na ipinapangaral ang Ebanghelyo, kung minsan, humaharap tayo sa mga paghihirap, minsan ay binabaliwala tayo, minsan ay nahahadlangan tayo, at minsan naman, tumatanggap tayo ng mapagbiyayang bunga mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng patuloy na nagbabagong prosesong ito, mapagbiyayang nabubuo ang ating growth rings. Kaya sinasabi ng Diyos sa kanyang mga anak na manatiling tapat hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagpasok nila sa langit. Dahil napakaikli ng panahon, maaaring hindi tayo makabuo ng magandang growth rings, kaya hinihikayat niya tayong magbuhos ng higit na sigasig at pag-aalab. Sa gayon, pag bumalik tayo sa ating makalangit na tahanan, bibigyan tayo ng Diyos ng isang putong na magniningning magpakailanman. Tingnan natin ang Revelation chapter 2 verse 10. Huwag mong katakutin ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok, at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Ano ang sinasabi ng Diyos na gawin natin? Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Kung titingnan natin ang ating buhay mula sa makalangit na mundo na walang hanggan, napakaikli nito. Kung magpapakasaya lang tayo sa panahong ito ng nagiging kampante, ang ating growth rings ay tiyak na magiging malabo at hindi maganda ang pagkakabuo,
희미한 어떤 것 선을 가질 수밖에 없을 것이고 더 심하면 At sa mas masasamang kaso, talagang walang mabubuong growth rings. 그런 어떤 경우도 없잖아 생겨날 수가 있을 것입니다. Kaya naman, sinasabi ng Diyos, maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo. Ano ang ibibigay niya sa inyo? Ang korona ng buhay. Mga kapatid, ang lahat ng pagpapala at mga gantimpala na nakatala sa Biblia ay mga promissory note. Ito ay tiyak na matutupad. Ayon sa Matthew chapter 25, na antala ang lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog ang 10 birhen. Sa panahong yun, sino ang sinabi ni Jesus na matalino? Sinabi niya na matalino ang mga naghanda ng karagdagang langis. Ang iba ay hindi naghanda ng karagdagang langis. Naghintay lang sila sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pagkatapos, dumating nga ang lalaking ikakasal. Gayunman, dumating siyang medyo huli kaysa sa inaasahan nila. Kaya paubos na ang kanilang langis. Wala tuloy silang langis na magagamit sa handaan ng kasalan. Nang lumabas sila para bumili ng langis at bumalik na kumakatok sa pinto, na nagsasabing, pagbuksan mo kami, paano tumugon si Jesus? Sinabi niya sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, at sila ay pinaalis. Mga kapatid, ang ating langis ng pananampalataya ay hindi kailanman dapat na maging pansamantala o limitado. Dapat nating magawang sundin ang kalooban ni Ama ayon sa kanyang nais. Pag nagbalik tanaw tayo sa ating mga sarili, hindi ba tayo ay mga makasalanan mula sa langit? Ang pagpapatawad sa mga kasalanan ay sapat na para magpasalamat tayo araw-araw. Pero sinasabi ng ilan, dahil hindi ginawa ng Diyos ang gusto ko, hindi ako susunod sa Kanya. Kung hindi tayo susunod sa Diyos, sino ang magdaranas ng espiritual na kawalan? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Sa halip, sino ang ating kailangan? Kailangan natin ng Diyos. Saan man niya tayo akayin, dapat tayong sumunod hanggang sa wakas at makamit ang lahat ng growth rings upang makapasok sa langit. Isipin sina Josue at Caleb. Gaano man kalakas ang muog ng Jericho, hindi sila nito napigilan dahil sinasamahan sila ng Diyos. Pinaglilingkuran ng ating simbahan ang parehong Diyos. Muli kong hinihiling sa inyo na huwag kailanman kalimutan ang Diyos at na isa-isip na isinasagawa natin ang Ebanghelyo kasama niya. Kaya sinasabi niyang, maging tapat hanggang sa kamatayan. Tingnan natin ang isa pang bersikulo tungkol dito sa Luke chapter 19. Tingnan natin ang Luke chapter 19 verse 12. Sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Subalit kinapuotan siya ng kanyang mga mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawan na nagsasabi, ayaw namin na ang taong ito'y maghari sa amin. Nang siya'y bumalik, pagkatapos matanggap ang kaharian, sinabi niyang tawagin ang mga aliping binigyan niya ng salapi, upang malaman niya kung ano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. Dumating ang una, na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin. Sapagkat naging tapat ka, ano ang ginagawa niya? Puno ng katapatan ng kanyang makalangit na growth rings. Sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamahala ka sa 10 lunsod. Dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa 5 lunsod. Dumating ang isa pa, na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mahigpit, kinukuha mo ang hindi mo itinabi, at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig, ikaw na masamang alipin. Alam mo na ako'y taong mahigpit, na kumukuha ng hindi ko itinabi,
at gumagapas ng hindi ko inihasik. 어찌하여 내 Kung 원하는 gayon, 불행해지지 bakit hindi mo 아니하냐? inilagay ang aking salapi sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay makuha ko yun pati ng tinubo? At sinabi niya sa mga nakatayo, kunin ninyo sa kanya ang mina, at ibigay ninyo sa may 10 mina. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, siya ay mayroong 10 mina. Sinasabi ko sa inyo na sa bawat mayroon ay higit pang marami ang ibibigay, subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Ano ang mangyayari sa kanila? Higit pang maraming pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga tumubo ng marami dahil sa kanilang katapatan, subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay nakatala sa ating growth rings. Anong uri ng magandang kwento ang isasalaysay ng ating growth rings? Sa mata ni Ama, dapat tayong maging tulad ng matalinong alipin na tumubo ng 10 pang mina. Magaling, mabuting alipin. Natatamo niyo ang bunga ng inyong katapatan dahil naghasik kayo ng katapatan sa lahat ng inyong ginawa. Hindi ko ba sinabi na kung ano ang inyong hinasik, yun din ang inyong aanihin? Umaasa ako na ang pagpapalang ito ay maitatala sa ating growth rings, at na makakamit ng lahat ng kapamilya ng Zion ang gayong mga bunga. Ayon sa Biblia, may growth rings na kinabibilangan ng pagsunod at pananampalataya. Sinasabi ng ilan sa kanila, magmahalan kayo sa isa't isa, at magkasundo kayo sa isa't isa, na nagbibigayan sa isa't isa. Sinasabi ng ilan, gawin niyo ang mabuti, at matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang kanyang mga utos. Sinasabi ng ilan, maging kabahagi kayo sa mapagbiyaya na likas ng Diyos. Maraming iba't ibang uri ng growth rings. Ang anumang ating maranasan ay isa-isang itatala sa ating growth rings. Ang mga may growth rings para sa impyerno ay mapupunta sa impyerno, at ang mga may growth rings na karapat-dapat sa kaharian ng langit, ay mapupunta sa kaharian ng langit. Buksan natin ang Revelation chapter 20. Chapter 20 verse 11. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan, at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan. Paano sila hinatulan? Ayon sa kanilang mga gawa. Sinasabi ng ating growth rings ang ating kasaysayan, ang mga kagalakan at kalungkutang tiniis natin, ang mga hirap na kinaharap natin, at kung, sa gitna ng pag-uusig at mga pagsubok, nawalan tayo ng pananampalataya o sumunod sa Diyos hanggang sa wakas. Hindi natin mababatid ang kalagayan ng bawat isa. Gayunman, binabasa ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng ating makalangit na growth rings. Verse 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ng bawat tao. Paano hinatulan ng bawat tao? Ayon sa kanilang mga gawa. Sila ay hahatulan ayon sa kanilang pag-iisip, pananampalataya, at mga gawa. Ang isang gawa, isang salita, at isang kilos ay nagiging kanilang growth rings. Ang mga ito ay nagiging isang talaan na hindi natin kailanman mababago. Hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Verse 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Sa pahayag ni Apostol Juan, nasusulat na hinatulan ng bawat tao, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya naway ang growth rings ng katapatan hanggang sa kamatayan ay lubusang maitala sa inyong growth rings, upang sa inyong pagbalik sa langit, kayo ay maging mga taong maluwalhati, na nagniningning magpakailanman na parang mga bituin.
Hanggang sa araw na dumating si Ama, dapat nating ilaan ang ating mga sarili sa pagliligtas sa mundo. Ngayon, pinag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Makalangit na Growth Rings. Umaasang tumanggap kayo ng maraming biyaya, nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.